Sa Tacloban City, sinimulan ng palikasin ang mga naninirahan sa mga coastal at landslide-prone areas bilang pag-iingat sa lumakas pang Bagyong Tino. Mula Tacloban City, may umaarangkada ang balita sa FMR News correspondent Dan Kirk Requies. Live. Dan, ano ba ang sitwasyon dyan sa ngayon? Paambon-ambon lang po ang ulan ngayon dito. Although kanina pang umaga ay nagumpisa ng umulan dito sa Tacloban City, kaya ang lokal na gobyerno ng Tacloban City ay nagumpisa agad ng kanilang forced evacuation, lalong-lalo na sa mga residente ng coastal areas. Kaliwat kanan na ang ginagawang paghahanda ng mga bayan sa Sinerangan, Visayas para sa pagdating ni Bagyong Tino. Sa Tacloban City, umaga pa lang kanina ay inumpisahan na ang evacuation sa mga residente na nakatira sa mga coastal areas, pati na rin sa mga landslide-prone areas. Sa oras naman na magkaroon ng malaking pinsala ang syudad ay sinabihan na ni Mayor Romualdez ang PNP at AFP na i-lockdown ng Tacloban para maiwasan ang nangyari noong nakaraang pagragasa ni Super Typhoon Yolanda na looting. We will be very strict. No outsiders will be allowed to enter except emergency vehicles. Kasi ayoko pagsamantalahin na naman na may mga masasamang elemento papasok, maglulot o gagawa ng mga hindi maganda dito sa syudad natin. Sa ngayon ay binuksan sa nasabing syudad ang lahat ng evacuation centers at inumpisahan na rin ang evacuation sa mga residente mula pa kaninang umaga. Pinapatupad rin sa Tacloban ang liquor ban mula ngayong araw hanggang bukas. Aabot naman sa mahigit 1,000 kapulisan ang handang i-deploy sa buong rehiyon para magbigay ayuda sa mga lungsod na nangangailangan ng tulong, pati na rin ang food bank at nakahanda na rin para sa search and rescue and relief operations. Nagbigay ng instruction kahapon ng ating regional director for the activation of the disaster incident management task group. So this is from the regional office, the provincial office, and also the municipal police stations. And also yung preparation ng ating food bank na meron tayong naka-standby na food packs in case din na may mga ilangan. Nakatutok naman ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa kanilang Emergency Operations Center dahil maraming bayan ang nasa coastal areas, flood-prone areas at landslide-prone areas. Meron na rin silang naka-preposition ng mga heavy equipments para sa agarang clearing operations. Sa ngayon ay meron ng 3 sasakyang pandagat ang di na pinayagang bumiyahe. 2 dito ay sa San Ricardo Port at 1 naman sa Liloan Port. Aabot naman sa 362 pasahero ang stranded sa mga port areas sa reyon na kung saan 212 dito ay stranded sa Alin Port at 150 ang sa Liloan Port. At yan ang latest mula dito sa Tacloban City. Check. Yes, Dan, si Ninya to, no? Gusto ko lang itanong, no? Sa ngayon, nakita ko nga, sabi mo, ambon na lang sa ngayon. Pero anong oras ba inaasahan yung talagang malakas na pagbugso ng ulan kung saan ramdam talaga itong si Bagyong Tino dyan sa Tacloban? Yes, Ninya, inaasahan mga mamayang madaling araw posibleng maramdaman dito sa Tacloban City ang malakas na hangin ni Bagyo Tino. Although kanina Ninya, merong mga pabugso-bugsong konting ulan at saka konting hangin, pero ito naman ay sanay naman ang mga residente dito sa Tacloban sa mga ganitong sitwasyon. Pero hindi lang magpakumpiyansa ni Mayor Alfred Romualdez, kaya patuloy pa rin hanggang ngayon ang ginagawang evacuation at pagmomonitor sa mga coastal areas, lalong-lalo na rin sa mga landslide-prone areas ng naturang syudad. Oo, kasi Dan, di ba, syempre, hindi pa rin natin talaga makakalimutan yung Bagyong Yolanda na, di ba, sa ating memory ay talagang ayaw natin mangyari ito muli. Ano ba ang sabi ng Pag-asa dyan na gano'ng kalakas itong si Bagyong Tino? Well, inaasahan na mas lumakas pa ito kasi sa naging information nga kanina sa press briefing ni Mayor Alfred Romualdez na kahit anong makita nyo na latest report ng Pag-asa sa mga social medias o sa kanilang page ay asahang lalakas pa ito
kaya hindi talaga pinapakampante ni Mayor Alfred Romualdez ang lahat ng residente kasi sa latest, sa huling ulat ng Pag-asa ay aabot ang hangin nito na mahigit 120 kilometers per hour. So posibleng lumakas pa to bago to maglandfall niya. Oo, kumbaga expect the worst but hope for the best. Ingat kayo dyan ha. Maraming salamat, Dan Kirk Riquez.